Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at may pag-uusapan tayong medyo malupit ngayong araw na ito. Ito kasing mga nanang mga kongresista, ewan ko ba. Pero mo, hindi naman sila ang pinapatamaan o sinasabihan ni Pangulong Duterte, pero sila yung tinamaan. O sila yung nagreklamo, sila yung gusto pang magkaso. Oh, bakit kaya ganito tong mga to? Talaga namang gagawin ng lahat talaga, no? Hindi natin maintindihan kung bakit eh. Kasi si Pangulong Duterte, naalala nyo yung nakaraan yung sa PDP Senatorial Proclamation Rally. Eh may mga binanggit si Pangulong Duterte doon. Alam naman natin na joke eh. Hindi ko maintindihan sa mga kongresista na to bakit sineseryoso nila. Masyado silang seryoso sa buhay o talagang gagawin ng lahat para makapag-epal lang. Puro ano eh, puro kaso ang gustong gawin. Kasi ewan ko baka utos yan ni nung Panginoon nila. Kasi kung tutuusin, kung may magrereklamo dyan o mag-iingay dyan o magsasalita dyan patungkol doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na papatayin yung mga senador para makapasok sila lahat, eh dapat yung mga senador na ni Pangulong Marcos. Eh hindi eh, yung mga kongresista ang mga umepal eh. At ganon. Wala na kayong magawa kaya kung ano-ano na lang gagawin. 'Di ba? Bagay, sinusuka na rin kayo. Kaya siguro ewan ko kung sa magkanong halaga nga ba? Di umano? Kasi kung tutuusin eh, kung ako babanatan, ako yung pinapatamaan tapos iba yung eepal. Bakit ganun? Ba't eepal ka? O halimbawa, iba yung binabanatan o iba yung sinasabihan tapos eepal ako. Bakit ako eepal? Anong dahilan? At ang malupit pa dito, mas parang nasaktan pa yung mga kongresista kaysa dun sa mga senador na sinabi. So anyway, panoorin muna natin itong video na ito. Ito yung una. Matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong sedition at grave threats si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Isang kongresista ang nagbigay ng suhestyon sa NBI na silipin naman ang pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Sa proclamation rally para sa senatorial candidates ng PDP laban noong nakalipas na linggo, binitiwan ng dating presidente ang pahayag upang makapasok umano. Ayan, andyan tayo palakpakan. Namit natin lahat yan. Ay, hindi pala, si Senator Padilla, hindi na natin naabutan kasi umalis na tayo ng maaga eh. Tsaka si Pangulong Duterte. Pero lahat ng mga senador na yan, yung siyam na yan, nakita natin yan. At nakita natin kung gaano sila kagaling magsalita o kung gaano sila kung paano nila ilatag yung mga yung mga programa nila o yung sabihin na nating mga ino-offer nila sa taong bayan. Nakita natin kung gaano kalulupit yung mga yan. Eh, syempre, mga abogado yan eh. Kaya ano bang aasahan mo? Talaga malulupit yan. Kung tutuusin, ang daming magagandang salita ng yung mga tumatakbo na yan, ang daming magagandang salita na hindi binalita ng media. Ewan ko kung bakit. Ito yung inano nila, ito yung highlights nila, yung sinabi ni Pangulong Duterte na bomb joke, tsaka yung yung papatayin. Ang dami-dami dun eh, ang dami nilatag. Si Pastor Kibuloy, ang dami nilatag. Yung mga abogado na nandyan, ang daming sinabi. Death penalty patungkol sa mga corrupt na bakit hindi nyo i-highlights yun? Kasi nga naman talagang maraming madadali pag sa death penalty.
Kasi punong-puno ng korupsyon dyan, lalo sa Kamara. 'Di ba? Eh di lahat sila katapusan na nila. Tapos yung isa pa, may sinabi kung hindi ako nagkakamali, si Attorney Jimmy Bondok, yung, si ano yata, si Attorney Vic, gagawing mandatory yung drug test. Eh di palakpakan. Ayun sana ang pina-highlights nyo. Na-highlights nyo yung joke eh. Halatang halata kayo. Anyway, tuloy. Ang mga sinusuportahang kaalyado. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kitang-kita naman na joke yan. Ano ba? Bakit nyo sineryoso? Diba? Matutuusin, parang ano pa nga eh. Parang humble pa nga si Pangulong Duterte na marami sila eh. Parang sinasabi pa ni Pangulong Duterte, medyo malakas tong mga to. Para makapasok tayo lahat, edi patayin natin. Ba't palakpakan? Pero joke yun. Alam nating joke yun. Ewan ko sa iba kung bakit, lalo sa mga kongresista na to, binagawang... Ewan ko sa inyo, masyado kayong seryoso. Ewan ko na talaga. Kung makapay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Hindi ba joke yan? Kayo mga pare, mga banateros, hindi ba joke yon? Hindi joke yon? Kitang-kita naman eh. Tsaka nagtatawa. Ano ba? Sa tingin nyo kung maggaganyan si Pangulong Duterte, ipapaano niya pa? Sasabihin niya dyan? Talagang may balak siya na ganun. Dediretso na yan. Wala nang sabi-sabi eh. Di ba? Pero alam naman natin na ano yan, na joke-joke lang yan. Ito. Ay, naku. Pakinggan natin to ha. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, sa isang demokrasya may kapangyarihan ng mga salita, lalo na kung ito ay mula sa isang dating presidente ng bansa. Kaya kung ang mga partikular na pahayag ay nangangailangan anya ng legal na pagsusuri, mahalagang masiyasat ang mga kahalintulad na deklarasyon. Okay. Dagdag pa nito, kung bawal sa batas ang pagsabi ng bomb joke at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat anya ang banta ng pagpatay ng 15 senador. Hindi ba? Ano bang sabi? Hindi naman banta ba yung pagkakaintindi nyo doon? Ang banta parang medyo tinututok mo sa focus ka doon. Kayo papatayin ko kayo. Ang banta. Ayun hindi dapat siguro patayin na lang natin yung alam mong joke alam mong biro-biro tsaka kilala naman natin si Pangulong Duterte kung paano siya magsalita, di ba? Tsaka nako. Kung medyo mababaw ka talaga talagang hindi mo magigets. Pero kung kilala mo tagal-tagal, tumatakbo pa lang yan, ganyan na 2016, tumatakbo pa lang, ganyan na hanggang ngayon, ang babaw nyo pa rin. Tsaka yung bomb joke, ewan ko pero sa akin siguro pwede yan sa alam ko, parang pinopoint mo rin yung bomb joke. Halimbawa, nag-check sa'yo sa MRT, sa mga sa airport, ganyan. May bomba dyan. Parang ganun ang Parang ganun, di ba? Pero yung sabihin na ni Pangulong, bombahin na lang natin. Ewan ko sa inyo, bakit kayo ang boring ng buhay nyo, no? Hindi nyo ma-separate yung joke sa seryoso. Kailangan sama-sama lahat. Ano yun? Hindi nyo ma-distinguish kung ito joke to. Hindi, ito nagbanta
Kasuwa natin yan. Mga tartal sa mga to. Ang boring ng buhay nyo, no? Siguro, no? Sabagay, kung talaga nga namang gagawin mo ang lahat, ipagtanggol lang yung gustong manalo na presidente. Gustong umupong presidente dyan, talaga magiging boring ka na. Kahit alam mong yung mali nga, gusto nyong gawing tama, Yung joke pa kaya na joke lang, syempre, gusto nyong gawing ano yan. Iisipin nyo makatotohanan yan. Kaya tuloy. Umani ng pagtuligsa sa iba pang kongresista ang pahayag ng dating presidente. Kita nyo puro kongresista ang mga umiepal, umapilang. Hindi naman kayo yung binabanatan Hindi naman kayo sinasabihan, masyado kayong pabida Dami yung Jollibee Nagtatabaan na sila. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, lantaran na pagbabanta at karahasan ang sagot na walang pagbabanta. Madam, walang pagbabanta doon. Ang layo ng ano mo. Masyado kang close-minded, Hindi ko nakikitang pagbabanta yun. Ewan ko sa inyo Pero para sa akin parang hindi pagbabantayan. Joke yun, oo. Joke para sa akin yun. Kasi kung talagang aanuhin mo yun, kung talagang may balak kang gawin yun, ay hindi mo na sasabihin pa yan. O kung may balak akong banatan, hindi ko na sasabihin yan. Babanatan ko na kagad yan. Kung may balak ka dun sa tao. Pero, nako. Ang hirap. Ang sakit nyo sa ulo. Lalong tumataas yung ano ko Yung hairline ko Ay, may nagsasabi sa akin, panot daw ako Meron ko nagko-comment dyan, panot daw ako. Hindi yan, panot. Mataas lang talaga yan. Asset yan, asset. Sige, tuloy. Mga Duterte sa lumalaking panawagan ng mga mamamayan para sa hustisya at pananagutan. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Taguig 2nd District Representative Ito na si Pam Kim Samo. Chu. Si Kim Chu 2.0. Nako, yung dapat pumasok ka sa school para rin sa yan. Napanood niyo ba yon? Anyway, iyaan na natin yan si Kim Chu na yan. Hindi kailanman magiging bahagi ng responsabling pamamahala ang pagbabanta ng pagpatay. Kailangan pare-pareha sila ng script, no? Pagbabanta. Walang Mamaya ipapakita natin yung mga senador ni ni Marcos kung paano mag-react. Ang layo talaga ng mga senador. Hindi ko alam Ang layo nung yung talino ng mga senador dito sa mga kongresista na to. Ewan ko sa inyo. itakwil anya ang ganitong klase ng politika. Takwil mo ang gusto para naman mo. kay House Assistant Ito naman si Si Jude, Hey, Jude. Jude? Talagang gagawin ng lahat Ayan. Pakinggan Majority Leader natin. Tingog Party List Representative Jude Asidre, inciting to sedition o grave threats ang pagbaba. Ano mo talaga yan? Kasi kaya naman natin yung boss mo Tingog Party List. Sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta ito sa seguridad. Puro sila banta. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel at spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo, nonsense ang pahayag ni Congressman Asidre. Giit nito, biro ang naging pahayag ng dating presidente. Dapat paanyang i-welcome ang Ito. Hindi. Sabi dito, it's obviously a joke. Alam naman natin na joke. Only a fool would consider it as serious. Mga tanga nga kasi. Hindi ako nagsabi niyan si Sal Panelo. Sabi niyan. Only a fool. Ano yung mga fool? Mga tanga. Hindi ka ba naman tanga? Yung joke, siseryosohin mo. Ano ba naman yan?
Ang layo-layo ng pag nagseryoso si Pangulong Duterte, alam naman natin na seryoso. Pag nag-joke siya, ang layo. Ano? Talagang kahit magmukhang tanga ganon, para lang mabanata ng mga Duterte, para masira. Yun talaga hinighlights nila, yung joke na yun. Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo. Nonsense ang pahayag ni Congressman Nonsense Asidre. talaga. Giit nito, biro ang naging pahayag ng dating presidente. Dapat paanyang i-welcome ang pahayag ni dating Pangulong Duterte dahil maaaring pag-amin itong malakas at mahirap talunin ang administration senatorial candidate. Ayun yung sinabi natin. Siguro, nakikita, actually malakas din naman yung sa kabila Malakas din naman yung, sa totoo lang, sa totoong sabi, malakas din naman yung sa kabila. Ewan ko siguro, kaya nasabi ni Pangulong Duterte yan, sabi nga ni Attorney Panelo, baka medyo malakas nga yung kabila, kaya sinasabi ni Pangulong Duterte, joke siya ng, patayin na lang natin kasi medyo alanganin tayo dyan, di ba? Hindi nyo nakita yon? Hindi nyo na naisip yon? Tsaka, uy, kayo pa talaga dyan sa camera ang This, Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa ayan. mga sandigan. Ayan na yan Ito yung sinabi nung mga senador mismo ni Marcos. Tignan nyo, ang layo dun sa thinking ng mga kongresista natin. Kongresista nyo. Ang layo Eto, panoorin natin to Tignan nyo, i-compare natin yung utak ng mga senador sa utak ng mga kongresista na yan. Nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Duterte na papatay ng nasa 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senador Jinggoy Estrada, na mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Kita nyo? Sila yun sila yung kumbaga yung mga senador na to ganito mag-isip, malawak. Alam nilang nagbibiro si Pangulong Duterte. Ewan ko sa mga kongresista na to kung saan nila na yon, saan ba kayo, taga-bundok ba kayo at hindi kayo hindi kayo makaintindi ng joke sa sa tunay. Ito nga mga senador nagigets nila na joke Tapos kayo ng react dyan na para kayong mga nana. Masagi lang, hindi nga kayo yung nasagi hindi nga kayo yung inatake Tapos kayo umaapi lang. Ano kayo, super nana? Sa palagay naman ni Senator Bong. Ito Senator Bong Bong Revilla. 'Di ba? Kita naman natin kung gaano tinrabaho yan nung panahon ni Pinoy. Pero pa rin yan, naninindigan. Tapos eto nakala Marcos to pero sa sa atake niya, sa ugali niya, sa ginagawa niya, pwede natin tong maging pwede natin tong idagdag. Biruin mo, inaano nga yan ni Zubiri, binabanatan ni Zubiri yan dun sa binastos nga yan ni Zubiri. Diba may yung paa niya? Inaano ni Zubiri na, kung magbabastusan na lang tayo dito, hindi na tama to. Diba? Zubiri, masyado rin Napanood nyo ba yon? Yung nagsagutan sila. Pero mo ganyan yan ang ang tawag dito, tinrabaho yan, nakulong yan, pinalabas na. Ganyan yung gagawin nila, papalabasin nilang pagkalabang ka, papalabasin nilang ka. May may problema ka, nakulong to. Biruin nyo naman, kahit nakulong, nanalo pa rin. Ibig sabihin, talaga may ginagawa. Unang-una, maraming nagawa to Tutuusin, maraming nagawa yan. Hindi yan basta-basta lang na senador. Yung sa mga sa mga, yung sinasabi ko nga sa senior citizens, yung every 5 years yata, pag umabot ka ng 80,
80, 80, 81 yata, 81, 85, 90, 95. Basta mga ganun, may matatanggap kang 10,000 every 5 years. O, so yun, napasa niya yun, may nagagawa talaga to. Yung mga kongresista na yan, anong ginagawa niyan? Ayuda lang. Tapos ito, ganito mag-isip. Malawak din. 'Di ba? Oh, sige, tuloy natin. Rebilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganun lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Kita mo? Ganyan ang mga senador, hindi yung nana. Meron pa isa dito talagang mararamdaman mo yung inis niya sa mga Duterte. Mamaya makikita niyo. Ganun tignan mo mamaya. Ay naman Ito na. Sa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. At hindi mo sabihin yan kay Marcos? Talagang umaatake ka pa ng ganyan, Man sa unang reaksyon ng mambabatas ay isa itong dagdag karahasan na tugon sa mga tao na hirap na sa buhay. Ano yun sinabi? Talagang meron pa siyang meron pa siyang atake dito, dito parang pa-promote nila eto kasi si Hontiveros, alam naman natin to, nagalit na galit to sa mga Duterte, hindi ko alam kung bakit. Dapat hindi to senador doon to sa kamara Total magkaugali sila nung mga nandun Huwag ka na dyan, doon ka na sa kamara, mas okay kayo doon. Sama-sama kayo doon mga siraulo. Diba? Ito, basahin natin to. Ano bang magiging reaksyon ng mga tao na harap-harapan na mabuhay sa mga issue na tinatalakay ni na Senator Kiko at Senator Bam? Tapos sagot niya dyan ay daragdagang Talagang inano niya pa yung si Kiko tsaka si wala na, wag mo na ipilit yan mga yan. Wala na yan. Tapos ang sagot ay isa dyan ay dagdag na sa kaarahasan. Talagang ewan ko lang sa kanila. Dito ako makikinig. Siyempre makikinig ka dyan. Ano ka ba naman? Tropa mo yan Di ba? Paano ka nga? Meron ka nga pa-video next year? Samahan niyo ako next year? Ay, ewan ko sa'yo, Hontiveros. Wag kayo dyan. Wag kayo dyan sa Senado. Dapat ang mga dyan, yung mga nasa PDP. Wag kayo dyan. Panggulo ka lang dyan O, puro lang salita yung inaano mo, yung sinasabi mo. Yung mga nung nakaraan, yung pahiring-hiring mo, ano nangyari? Hindi mo nga napatunayan May napatunayan ba doon? Hindi, iniimbestigahan pa rin hanggang ngayon. Talagang sinisira nyo lang sa tao yung mga inaano nyo dyan ng mga hiring-hiring ninyo. Dapat doon ka sa sa kamera para total mahilig kayo sa hearing Imbes na magpapahiring kayo para doon sa gagawin yung batas para maiwasan yung mga ganong bagay o yung mga ganong issue. Hindi Ang ginagawa nyo talagang public trial Isirain nyo para hindi siyempre agbawa si Pastor Kibuloy tatakbo sa Senado. Talagang sinira nila ng sinira. Pero kung panoorin nyo yung video ko nandyan yan. Tignan nyo yung mga nagawa ni Pastor Kibuloy kumpara sa mga to. Ewan ko na lang. Maliliit yung mga yan. Lalo na to si Risa Hontiveros. May issue pa nga yan di ba? Natugon sa mga tao na hirap na sa buhay. So anyway, yan ang ating video ngayon. Bye-bye. So nakita natin ngayon kung gaano kahina talaga umintindi itong mga nasa kamera o yung mga kongresista natin na ilang kongresista, hindi naman lahat. Nakikita nyo yung mga yan nasa thumbnail natin, mga mahihina. O siguro nagets nila na joke. Oo, nagets nila siguro na posible naman mga tanga-tanga yung mga yan. O baka tanga talaga.
Pero siguro nagets nila na joke yun. Pero ang gagawin nila dyan, talaga ipaglalaban nila na ipagdidiinan na nila, nagbabanta to. Eh syempre nga naman, para good shot kay boss. Ano pa ba? Once a good shot sila kay boss, ito ginawa namin, oh. Panis. Eh di may bonus. Yes! Mahalaga, may bonus. Bawat banat nyo kay Duterte sa mga Duterte, may bonus kayo sa kanya. Ewan ko, kung ganyan siguro, baka, di umano, ewan ko lang ha. Hindi natin sure ha. Ito, hindi natin sure ha. Baka, seryosohin nyo na naman. Huwag tayong maging huwag tayong masyadong seryoso sa buhay. Kasi gumukha kayong mga baka tanga eh. Ewan ko nga sa inyo kung bakit kayo ganyan. Talagang gagawin yung lahat para lang talaga ang mga Duterte mapabagsak. Ewan ko. Kung mapapabagsak nyo yan, nakikita ng mga tao kung anong estilo nyo ngayon. Kaya nga galit na galit kayo sa mga kaya nga galit na galit kayo sa mga vlogger eh. Yung mga maayos hindi yung mga loyalistang vlogger na wala yung mga yun. Kaya galit na galit kasi nakikita ng taong bayan ngayon kung ano yung ginagawa nyo. Lumalabas na kung paano nyo tarantaduhin yung bawat Pilipino. So, kaya kayo naiinis sa mga Duterte, wala na kayong magawa. Duterte ang gusto ng mga tao. Pero mo naman kayo nakaupo, pero mga Duterte ang gusto nilang maging presidente. Sakit nun. Lalo sa sa Pangulo. Ewan ko kung nararamdaman niyo. Parang wala naman siyang pakialam dyan. Pero kung tutuusin, hindi naman kayo dapat mag-react kasi hindi naman kayo ang inaatake ng mga Duterte especially ni Pangulong Duterte. Hindi naman kayo Epal kayo. Ano to? Paano na lang, kailangan kong umepal para sa bonus. Ganun ba yun? Nagtatanong lang po hindi ko sinasabing ganun nagtatanong lang tayo. Tanong lang yun. Tanong lang naman. Pag nainis kayo sa mga ganyang tanong, alam na natin. Ano na kayo? Alam na this, mga ganon, di ba? Kaya gusto nilang pinapatawag yung mga vlogger kasi ididiin nila Pagpamukhain nilang fake news ayun lagi sinasabi ng mga vlogger, fake news nga. Tutuusin yung iba, mas magaling pa sa inyo. Kaya kayo naiinis. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. At wag mo na rin kalimutang i-like tsaka i-share ang video natin para mas maraming nakakaalam, mas maraming na bubuksan ng isip, mas maganda. Wag nating solohin yung mga kaalaman natin, ha? At tayo naman sa buong Banateros, gagawin ng lahat para mapakita at ma-expose ng mga katarantaduhan ng mga ito. At yan. Hanggang doon na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo muna. Anyway, maraming salamat sa mga suporta at shoutout dun sa mga nagpapa-shoutout. Hindi ko na lista Sorry.
Next time ililista natin. Lagyan niyo yung pangalan niyo tapos gawa tayo ng shoutout bago tayo mag-umpisa sa ating mga Sorry naman. Baka kalimutin ba? Pero mag-comment kayo kung anong gusto niyo i-ano natin. Meron nag-suggest diyan si mechanic Nakalimutan ko yung mga hindi daw tumatakbo na sa PDP, yung mga independent na tatakbong senador. Maggawa daw tayo ng video about doon. Tignan po natin kung magkaroon tayo ng time diyan. Alam niyo naman, busy rin tayo. Di na nga kami nakakapag-rides Anyway, maraming salamat sa inyo mga pare at lagi po kayong mag-iingat at God bless po.